Grabe, wow. Sige lang. I'm willing to buy feeds ha. Kaya na kayo. Ngayon po 5 lang. 5 ngayon. Sa nung ano kaya ilan? Yun nga lang talagang tiyagaan sa pag ano. Grabe, laki na naman pumelo natin. Ilang piraso. Uy, ayan, isang magandang buhay. Kakabalik lang namin trabaho agad mga farmer. 6 hours of driving, grabe. Ayan. Pero 24 hours, mga 26 hours lang tayo nawala. Na-miss ko na yung aking mga halaman, especially at ang aking mga ayungin mga farmer. Tingnan nyo naman ang mga red tilapia natin. Nakakatawa, ang lalaki na agad. Nag-double na kaagad yung kanilang size. Hindi ata pinapakain ni Papayam. Ayan, walang hinagis. So tayo ay maghahagis mga farmer. Gutom ang mga yan. Okay, alas 4 ng hapon eksakto. Grabe ang haba ng biyahe from Masinloc. Ayan mga ka-farmer, sa mga hindi pa po nakapanood ng ating vlog sa Masinloc, grabe na naman. Maya 300, humihinga pa. 300 lang ang kilo. Jackpot na naman mga magaling kontsumempo. Alam ko na ngayon ha. Alam na natin ang sikreto ng Masinloc. Ayan na butom ang mga ayungin natin. Mayroon pa naman tayong target size. Nakita nyo ba yung nahuli nila? Hindi ko po alam kung taon yun o basta yun po ang kanilang nakuhang pinakamalaki na halos for 3.5 fingers. Grabe, sabi ko wow, panalo Bago tayo umikot sa pinatambakan na pala ni Papayam yun na andito. Ang ganda. So mamaya iikutan natin yan. Pero bago yan, mag-relax muna tayo. Ayan mga red tilapia, nakikita nyo na. Ang malaki na Kitang kita na po dito. Ayan, tumitira sila ng duckweed. Yung mga ugat po ng duckweed kinakain nila. So ayan na malaki na sila. Kailangan po nilang madaliin yan dahil paglaki, dahil nakaabang na po yung duckweed. Hindi po pwedeng makover tayo ng duckweed. Problema yan, malaking problema po yan. Di makakapag-oxygen yung ating mga isda. So ang ayungin, hindi ko inaasahan nakakain ng duckweed yan. So yung ayungin po, di natin alam kung sana pero for sure mas bibilis po ang paglaki nila kung masasanay silang kumain po ng feeds dito. So sana ma-train sila na may pagkain doon, dito sila tumambay. Yun po yung ating inaasahan. Sana mapalaki naman natin. Sa ngayon okay pa rin naman po. Baka mamaya nagkakandamatay na pala, tapos wala na rin palang natira. Pwedeng mangyari po yon, nalulusaw na lang. Pero normally naman po pag namamatay ang isda, lulutang. So ayun, tingnan nyo, ang lakas na po nilang kumain. After 2 months subok tayo magbingwit siguro. Tingnan natin kung anong size na ba yung ating yung huli. Ang gaganda, maliliit lang pero grabe ang gaganda po nung huli. So silver na silver, talagang ayungin na ayungin sila. Yung pangalawa sa malalaki naman pero medyo black pero ayungin pa rin naman po. So magkaibang lugar yun Laguna and Rizal. So same lake, Laguna Lake, pero yung isa Baay Laguna, yung isa naman yung 2 beses na hakot, una tsaka huli ay sa po sila tawag dito, Binangonan. Ayan. So ayan na po yung red tilapia ang lalaki na, nakakatawa. Kitang kita na. So isa sa mga abangan natin tong red tilapia mga farmer, dahil kumakain naman po sila dito ng feeds, daming natural food. So
Within, mukhang kumakain na yung mga ano natin, kalat na oh. Kumakain na po yung ating mga, ay grabe, ang lalakas kumain ng iba. Tingnan nyo naman. Wow. Grabe, wow. Sige lang. I'm willing to buy feeds Kain lang kayo. Ayan oh. Nakakatuwa. Shoutout pala kay Mang Sani. Si Billy, sabi sa amin, galing po kami doon sa Guagua. Binili ko din ng isda si Billy sabi ko, sabi niya, napabuhay niyo pala yung ayungin Sabi ko, paano mo nalaman? Sabi niya si Mang Sani, yung ano niya, yung biyana niya po. Nakatutok din pala. At yun, alam niya na yung yung ayungin nga, likahok na napabuhay daw. Ano po Mang Sani, ano pa tayo, cross fingers. Pero ayan mukhang yung mga bagong dating nakain na rin. Sila aggressive. Ayan nakakatuwa. Umiikot. Wow, sana ganyan na sila kagana kumain. I love it. I love it. Kain lang kayo. Willing to tayo, willing to gastos. Basta importante mapalaki. Bisyo to mga farm. Pero syempre business part din naman yan. So ayan, business pa rin yan. Ay, nakakatuwa talaga. Ayan. So yung mga kaibigan natin dyan na pasensya na tayo. Sa ngayon okay pa naman. Shoutout pala kay Brother John Roque, full support yan. Si ka-farmer Randy Meneses, naka full support din yan. So, at syempre ang aking brother Maynard Brillones. Kumusta ka na brother? Hope okay ka lang dyan. Full support yan. So thank you so much. So ayan gahagis pa tayo ng isa, kulang na ang lakas na nilang kumain makakatuwa naman Sana yung tilapia din mabilis na pong kumain dahil si Dexter gigil ng mamingwit. At yung aking anak gigil na rin mamingwit. Malalakas. Makikita niya pong lumalaki yung isda. Pag kumain po sila, mas maingay. Ganyan yung tilapia Pagka yung hinagisa mo ng pagkain, yung umpisa niyan, ganyan lang ang tunog. Pero pagka yung humahampas na sa tubig, ibig sabihin po, lumalaki na. Pero pagka yung pa-harvest na, lintik, grabe. Pag pa-harvest na, pag talagang ang ingay. Yun ang tunog po ng mga Absent lahat? Aro, day off lang Ayan. Si na lang? Kapatid? Si Jay. Lakas na kumain ng ayungin. Nakakatuwa. Kaya lang yung duckweed. Mukhang yung tilapia naman kakainin yung duckweed. Pero nakita mo na yung red tilapia? Nagdoble na ang laki. Ay, bebe. Ayun na, tingnan mo. Ang lalaki na Ayun na, di ba? 1 week. Double size na sila. Ganyan nakahaba. More than 1 inch na yan. Kaya talagang nakakatuwa Ikot na tayo. At ako naman ay masaya dahil na-energize ako mga ka-farmer. Nakapagpalengke ako diba? Nakapagpalengke tayo at masinlok pa. Grabe, panoorin nyo mga ka-farmer. Mag-i-enjoy kayo. Grabe. Parang ayaw kong umalis. Wow, ito na pala yung tinambak. Nakailan truck kaya ito? At magkano na naman? Magkano kaya ito? Ilan truck? Ngayon po 5 lang. 5 ngayon. Sa nung kaya ilan? Yun nga lang talagang tiyagaan sa pag bababa pa naman ito. So ayun. Tapos balak natin ako nadali yung sabi ko pa naman. Nako, patay tayo dyan. Yung sayang tong yung mga saging. So ayan, at least po
ay medyo umano na, lumapad-lapad. Ewan ko tong mahogany, hindi naman siguro mamamatay yan. Medyo umano ng kaunti, pero hanggang ganyan lang po yan, hindi naman natin ano na. So okay na yan, medyo pag ano ng kaunti yung lupa. Day off daw mga boys ngayon, grabe. Yan, tingnan natin tong ginagawa nila. Mamaya ikutan natin tong ating mga gulay. Na-miss ko na sila, ayoko na munang ipakita. I miss them so much. Ilang araw ko lang pong hindi nakita, ay na-miss ko na. Ilang araw, isa lang pala, 26 hours lang kami nawala. Day off ang lahat. Nako, para nag-uusap-usap pa. Ba, Linobia Dex. Siyempre day off siya kahapon. Ayun na, magbubuhos na pala sila. So medyo mataas talaga yung ano. Okay na din. Pag may gera pwede magtago dito. Na. Kasya tao no? Sir, kaya lang naman ngawit na kayo po. Ay, kahit na makasiksik ka pa rin, no? Ay, hindi na ano yan? Hindi na ipipinish yung gilid? Ganyan na lang yan? Ay, yung loob, hindi na ipipinish? Okay. Sabi ni Foreman, wala tayong magagawa. Bagay, gastos pa. Titipidin si Papa yan. Ako kasi, finish natin yan. Mas smooth yung tubig. Pero kung ano, okay lang. Yan ang desisyon niya. Buhusan. Birthday pala ni Saysay ngayon Uso nga ang gagamba ngayon, ano? Dami pong gagamba. Talagang ganitong anong season ang gagamba. Galing Ka Farmer Randy Meneses, sabi niya July. Naalala ko 'yon. Kailangan madilig ito natin. Next week ulan na naman tayo. So, buti na lang, pero may babalikan pa pala kami, mga farmer. Subic. Ang mahal pa ng tuna, grabe. So, kasi yung mga isdang bato, ang nanguhuli ng mga farmer, ano lang, bagay, oras lang, palaot lang sila. After kinaumagahan, naandyan na, gabi, alis, naandyan ng umaga. Pero yung mga nanguhuli po ng yellowfin, 4 na araw yun sa laot. So ang uwi daw po ng mga barko, mga bangkang malalaki, baka ano pa, Martes, Huwebes o Biyernes. So 3 araw pa o 2 araw pa daw. 2 araw sabihin mo na. So Friday morning or Thursday morning. So malamang Friday morning na tayo pupunta doon. So kailangan natin kasi ito pong season na ito ano lang talaga ito. Kumbaga ay singit lang. Mamaya habagat na naman. May parating na naman pong masamang panahon. Kaya baka hindi natin alam, 3 linggo na naman tayong tenga. So ayan, grabe, laki na naman pumelo natin. Ilang piraso. Ito, tatambakan din natin to pagka naitayo na po yung bakod na ganon, nabakuran na ganyang kataas. Tatambakan na naman po ito. Ang dami po nating tambak na bibilhin din. Okay lang kasi at least po nag-i-improve yung ating nai-improve yung ating property, gumaganda. Yan po yung pinakabisyo natin. Ano, Choy Choy, ikaw huwag makulit. Shadow. Kulit ito pag tumatakbo ako, kinakagat niya yung ano ko, short. Napasasabit yung ngipin niya. Ayan na pala. Lapit na silang magbuhos. Pero yun, poste pa uli yan. Ayan mga poste. Then hollow blocks. Wala na atang hollow blocks. Kulang ang hollow blocks natin.
Mabigat-bigat ah. Ay, sana makayanan natin. Sana makayanan. Oo. Ayan na, yung ano, natambakan na rin natin oh. Okay na. Susunod kong kukunin pala yung mga gabi na hindi kate. Mag-ano tayo, magtatanim din tayo niyan. So, hindi ko po alam kasi kailangan yan may tubig-tubig ng konti. Kapag tanim tayo, inaabot sana ng tubig. Paano kaya? So, ayan oh. Ang ganda na. Lumawak na yung ating putulin natin yung mga ito pa, yung mga ititrim. Ayan, marami pa tayong gagawin. Dating ng tag-ulan. Matindi. Ito pala, inaluhan din ni Papaya mo. Pinalagyan na rin ng tambak yan oh. Yan, lalim ng mangga. Kasi malalim yan eh. Tabunan nga lang yun sa ano natin, kamote. Pero kasi yung kamote nako, may kumuha ba ng kamote? Talbos. Parang may kumuha. Kasi hindi ko muna pinakuhanan na hindi. Dami pa. Kasi meron tayong isda. Nga lang, doble trabaho. Pag inulan na naman to, pipit-pit po ito. Pipit-pit yan. Ayan. At least pag tumigas po ito, dalawang sasakyan kaya na dyan. Gigilid ng konti dito yung isa, tapos graba, diba? So okay, sa lubungan ay papaano pagbibigayan sila. Napakaganda. Yan, nakapagpakain na tayo ng mga kalapati. Tingnan nyo naman mga farmer. So medyo hirap pa po palang isubo ng mga red tilapia yung pellet, pero napipilit nila. So dapat ito fry mash pa eh, kaya lang nag-skip tayo. Sabi ko nga kasi dahil napakarami ding natural food ng ating tilapia, fish pond, lalaki naman sila kaagad kasi yung algae po napakataas din ng protein yan eh. Yung mga naandyan lang sa gilid, yung mga nakakapit sa kangkong, bastante na po sa kanila. So ayan, 1 week, lumaki naman po sila. So siguro mga 1 more week pa at makikita nyo lalakas na pong kumain yan. Ayan oh, tingnan nyo, medyo nag-aano pa sila, parang kakainin tapos iluluwa. Pero pagka lumakas na po yan, baka tayo na mga yaw, mabilis pong lalaki. Ayan ah. So yung mga ayungin natin ay nasanay sila doon eh. Ayan o, tingnan nyo, ayan yung mga malalakas na, ayan na naman o, sabay-sabay na naman sila. Papunta sila dito kasi naandito na yung feeds eh, wala na doon, naubos na agad. Pangalawang pangalawang bato natin. Pero bukas try ko na mag underwater na naman. Dito tayo maghahagis ng pagkain. Iaano natin yung camera para makita natin sila sa ilalim kung gaano ba sila kakapal. Ganun na lang ang gawin natin para makapag underwater ulit tayo. Excited na rin ako makita eh. Parang lumalaki na eh. Makikita nyo kasi yan sa pitik. Pag pumitik yan ang malaki. Choy pala nandito na. Choy! Kapaan na naman. Ay, yakap agad. Oh, ano? Di mo ko niyakap. Kala ko yayakapin mo ako. May pasalubong ka? Nakita mo yung pasalubong mo? Na? Kiss mo muna papa. Kiss papa. Lumalakas ng kain ng ayungin Papaya ma. Pinakain mo to kanina? Marami rin namatay na yung isa, Oh, meron talaga. Meron talaga. Maraming hilo eh, nakita ko eh. Malaki na kasi talaga pag trinabel. Ito pala yung tilapia. Malaki na, dumoble na. Hindi na umaga, nahanap ko wala. Noobserbahan ko yung ano nila. Tingnan mo yung tubig mga ka-farmer. Oh.
I think lumalaki naman. Iba na yung yung galaw ng tubig, oh. Tingnan nyo. Dati hindi naman ganyan eh. Ngayon sana naman malaking bagay po nagagawa ng feed sa kanila. At the same time may natural food pa. So hand in hand. Sabi naman sa studies pinaka the best daw po na pakain sa ayungin is yung may feeds at the same time may natural food pa rin. So napakaganda ng ating setup. Kasi naka-wild po. Lagi kong sinasabi. Yang kangkong, yung mga duckweed na yan ay meron po silang natural environment. Actually yan ang mga hindi tinuturo sa feed ng feed company kung yung mga feeding techniques sa tilapia. Hindi nila tinuturo po yung gusto nila full feeding, syempre, 'di ba? Pero honestly speaking, napakalaking bagay po ng natural food na meron kang maibibigay din po sa kanila na natural food. So, ayun, kagaya po niyan, may mga kangkong, duckweed plus yung feeds niya. So, halos nasa right track. Ayan tingnan nyo, ang ganda. Nakaka-relax, mga farmer, nakaka-relax. Kumukulog, bukang uulanin tayo. Di pa tayo nakakapag-vlog sa ating mga gulay. Papakita ko yung kangkong sa kabila, green na rin. Ayan, napakaganda. At lumalaki po. Everyday lumalaki ang ating mga mustasa at mustasa at pechay. Ayan. So silipin nyo na lang po sa kabilang channel. Alam ko yung mga nanonood dito napapanood din po yun. Hinihiwalay ko na po kasi yung aking mga mostly parang aking libangan like orchids, yung paggugulay-gulay, dinalagay ko na lang po doon. So yung sa business, itong pond, and then the construction, dito ko na lang po ina-upload. So ayan ang galing mga farmer, galing. Papayam, na kailan po palang truck lahat? 15. Ay, hindi na pala, not bad. 15 na truck, okay na. So 15 na anuhan na yung naandun, okay na, not bad. Thank God, syempre. Salamat tayo at nairaos na naman yun. Ayan, ayan po yung update natin sa mga patrabaho. At the same time, yung ating pong ayungin, pinagsama ko na lang kasi mabilisan lang po. At ang dami ko pang aayusing isda. Ang sarap. Pakita ko kaya. Pakita natin, i-vlog natin po yung pagse-segregate. So ayan, at talaga namang matutuwa po kayo nga nabili natin. Kaya lang, yun nga, kailangan namin bumalik ng Subic siguro madaling araw ng Friday. Kasi iniisip ko, bebe, kailangan natin wag nang mag-hotel kasi 1,200 din diba? So alis na lang tayo ng madaling araw dito. Wala nang tulugan. Darating tayo doon sa Subic na mga alauna, alas 2. Pwede na tayong bumili ng yellowfin banyera. So papatulong tayo sa tropa para makamura. And then kinabukasan, vlog naman tayo ng Subic. Pakita rin natin yung baka makabili tayo ng mga dilis na banyera din doon. So mura, di ba? At kapahagi din sa ating mga kaibigan. So ayun, tingnan natin. Tapos doon na lang po kami, mapahinga na lang sa sasakyan, antay ng umaga, tapos atake uli. Ganoon na lang po ang gawin namin. Tapos uwi na Friday. So makapagpahinga pa bago ang bakbakan ng Sabado. So tingnan po natin. Ganun po yung aking pinaplano. Ay, salamat grabe, mukhang maglalagay pa ako ng pagkain. Kasi totoo lang, yung iba na yan na kumakain na naman, ibang grupo na naman yan. Kasi kumbaga natututo na po sila dito. Ayan, kumukulog na po, uuulanin tayo. So ayan mga farmer, hanggang dito na lang po at ako'y pinamadali na. So ayan, magandang buhay.